Mula sa kabilang kwarto, napansin ito ng kanyang ina. Mabigat ang kanyang dibdib habang pinapanood ang anak na patuloy na umiiyak. Hindi niya alam kung paano eksaktong mapapawi ang sakit na nararamdaman ng kanyang anak. Unti-unti siyang lumapit at umupo sa tabi nito. Anak, bakit ka na naman umiiyak? Malumanay na tanong ng ina. Ngunit imbes na sumagot agad, lalo pang napahikbi si Vianzi. Parang ang dami niyang gustong sabihin ngunit hindi niya mailabas. Sa huli, isang mahinang sagot lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Ma, binabash na naman po ako. Parang may kumurot sa puso ng kanyang ina. Hindi na ito ang unang beses na nangyari iyon. Ilang araw, ilang linggo na ring paulit-ulit na nakikita ng ina ang anak na umiiyak sa isang sulok dahil sa masasakit na salita ng mga tao sa internet. Huminga ng malalim ang ina at niyakap ang anak. Anak, huwag mong hayaang sirain ng mga salita nila ang puso mo, sabi niya, kahit alam niyang hindi ganoon kadali iyon. Pero bilang isang ina, mahirap makita ang sariling anak na nasasaktan araw-araw. Kaya't nagpasya siyang magsalita, hindi bilang galit na magulang, kundi bilang isang ina na nagmamakaawa. Isang araw, naglakas loob siyang magsalita sa harap ng kamera. Kita sa kanyang mga mata ang pagod at lungkot. Hindi niya pinipigilan ang luha habang nagsisimula siyang magsalita. Sa mga taong patuloy na nagbabash sa anak ko, sana po pakinggan niyo ako, mahina ngunit puno ng emosyon na sabi niya. Isa lang po akong ina. At ang anak ko, tao rin po siya. May puso, may damdamin, at nasasaktan din. Habang nagsasalita siya, hindi niya mapigil ang maalala ang mga gabing naririnig niya ang anak na tahimik na umiiyak sa sulok ng kwarto. Hindi niyo po nakikita ang nangyayari dito sa bahay. Hindi niyo nakikita kung paano siya umiiyak kapag nababasa niya ang mga masasakit na komento. Sandaling tumigil ang ina upang panasan ang kanyang mga luha. Maraming beses ko na po siyang nakita na nakaupo lang sa gilid, tahimik na umiiyak. Minsan tinatanong ko siya kung bakit, pero ang sagot lang niya, Ma, bakit po ganun sila sa akin? Napahikbi ang ina habang kinukwento iyon. Bilang isang ina, napakasakit pong marinig iyon. Patuloy siyang nagsalita, umaasang makarating ang kanyang mensahe sa mga taong patuloy na nanghuhusga. Hindi ko po sinasabing perpekto ang anak ko. Wala namang taong perpekto, pero sana po, kung may mali man siyang nagawa, huwag niyo naman po siyang durugan sa masasakit na salita. Bata pa po siya, nag-aaral pa siyang maging matatag. Lalo pang bumigat ang kanyang boses. Kung alam niyo lang po kung gaano siya kabait sa bahay, kung paano siya tumutulong, kung paano siya nangangarap para sa kinabukasan niya. Pero ngayon, halos araw-araw ko siyang nakikitang umiiyak. Sa puntong iyon, tuluyan nang bumuhos ang luha ng ina. Maawa naman po kayo sa anak ko, pakiusap niya. Kung ayaw niyo po sa kanya, okay lang po, pero sana huwag na lang po kayong magsabi ng masasakit. Hindi niyo po alam kung gaano kalalim ang sugat na naiiwan ng mga salita. Tahimik siyang napahinga bago nagpatuloy. Bilang ina, ginagawa ko ang lahat para palakasin ang loob niya. Pero minsan, pakiramdam ko kulang pa rin, kasi ang dami nila. Kaya ngayon, muli siyang nagmamakaawa. Sa mga basher, sana po maisip niyo rin na may pamilya ang bawat taong binabash ninyo. Ang hinihiling ko lang po, sana tigilan niyo na ang pambabash. Hayaan niyo na po siyang maging masaya. Sa huli, pinahid niya ang kanyang luha at sinabi ang mga salitang galing sa puso ng isang ina. Ang anak ko ay mahalaga sa akin. At kahit ilang beses siyang masaktan, nandito lang ako para sa kanya. Pero sana, tulungan niyo rin po kaming bawasan ang sakit na nararamdaman niya. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.